Zambales Mountains. Ito ang hilera ng kabundukan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Nagsisimula sa timog sa tinatawag na Kabusilan Mountains, patungong hilaga sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga matatawag na taluktok nito ang siyang namamagitan sa mga kapatagan ng Central Luzon at dalampasigan ng Zambales. Sa ating ride ngayon ay susubukan nating bagtasin ang mga naghahamong kabundukang ito. Sa loob ng 2 araw ay ating tatawirin ang lalawigan ng Zambales patungong Pangasinan. Alikabok, buhangin, batuhan at aspalto ating papadyakin. Mula asul na dagat hanggang luntiang kabundukan. Ito ang ating padyak sa daang kalikasan at daang katutubo. Every time na mapadpad ako dito sa Subic, itong ahon na to, paglabas ng SBMA, lagi niya akong ginigising. So, meron na naman tayong panibagong ride. So, kanina umaga, sumakay kami ng bus from Manila papunta sa Olongapo. At ngayon, pinapagtas natin yung National Road. Maraming beses ko nang nabagtas tong kalsadang to. Pero ang kakaiba sa ride natin ngayon, mula sa Santa Cruz, Zambales, tatawid tayo papuntang Pangasinan via Daang Kalikasan. So, kung sakali, ito lang yung magiging unang beses kong makapag-ride doon. At medyo nag-expect ako na maganda yung makikita natin. Sana hindi tayo ma-disappoint. Ayan, syempre, kasama natin si Boyki. Simula Olongapo ay papadyak tayo pa norte, papunta sa lawigan ng Pangasinan. Sa unang araw ay babagtasin natin ang highway hanggang sa bayan ng Candelaria. 150 kilometers ang ating papadyakin. Siyempre, hindi tayo mawawala ng side trip. Sa pangalawang araw naman, tatawirin natin ang Zambales Mountains. Papasok sa Daang Kalikasan sa Santa Cruz, Zambales at lalabas sa Daang Katutubo sa Aguilar, Pangasinan, papunta sa Dagupan. Mahirap ang ride natin ito dahil mapapasabak tayo sa matinding ahon at technical na trail. 250 kilometers ang ruta natin at may 2,000 meters na elevation gain. So ngayong day 1, relatively, medyo madali lang yung ride natin ngayon. Makamugtong umagang to pero for context, itong ride natin ngayon is mid-May at ina-expect namin na mainit at malinsangan mamaya. Pero kung umulan today, blessing na yon para sa amin. So itong day 1 natin, relatively patag lang siya. Yung iba sa mga ahon actually nalagpasan na natin. I think ang pinakamahirap today is yung sa Palawig. At hindi ko siya malilimutan kasi every time na nag-o-Odax Subic ako, nagpaparamdam talaga siya.
Actually, kung mag-i-stick ka lang sa highway dito sa rutang to, may tendency na maging boring siya. Especially pag maraming beses mo na rin napadyakan to. So today, magsa-side trip tayo sa mga loobang kalsada. At meron akong mga ilang nakita. Hopefully, maganda yung mga nakita natin. Ano Boyki? Inaral mo ba yung rutang sinend ko sa'yo? Wala, hindi ko nasilip. Pero may sinan kong video rin eh. Pero yun napanood ko yung vlog na nagmumotor. Medyo makumpara ko sa ano yung itsura. Parang landingan viewpoint eh. Pero sige na rin kung... Okay, sige. Base kasi sa... Ako naman ang hindi landingan viewpoint ang naalala ko dun eh. Pero pareho silang maganda. Malalaman na lang natin bukas pag nandun na tayo. Pero next time pakiaral yung ruta. Malapit na tayo sa una nating side trip. Akyat tayo sa dike. Tapos babagtasin natin yan. Andito tayo ngayon sa bayan ng San Narciso, pumapadyak sa dike ng Santo Tomas River. Mula dito ay makita ang Lahar Field mula sa pagputok ng Mount Pinatubo. Mabuhangin at maalikabok ang kalsada, pero kakaiba ang tanawing makita rito. Itong, ano ba to? Ilog. Itong ilog na to, kung ilog pa bang matatawag yan, somewhere doon yung Mapanuepe Lake. Ayun, so sikat siya na camping, glamping site. Dito sa right side namin, Lahar Field. Ito yung nasa right side ng dike. Tapos sa opposite side lang niya, magkakatabi yung mga resort. So mukhang may mga parang mini pool sa kabilang side. Ang haba din pala ng gravel road na to. Pero di bale, malapit na tayo makalabas. So yung exit nito, matutumbok natin yung highway. At exactly doon tayo sa bridge na sikat na pinagpipicturean ng mga nag-oodak Subic. Pasok lang muna tayo saglit dito sa San Felipe. Andito tayo sa Coastal Road ng San Felipe, Zambales. At supposed to be,
itong kalsadang to dediretso papunta sa mga susunod na bayan. Pero sa pagkakaalam ko, hindi pa siya kompleto. I think merong putol somewhere sa harap. Pero tingnan natin kung konektado na ba sila. Ganda oh. West Philippine Sea. Ayun nga, mukhang putol siya. Mukhang dead end. Tingnan natin kung may chance ba na balang araw magko-connect pa sila. Ayan, so mukhang doon dapat tayo nag-hope na makakatagos, pero ayan, hindi pa siya gawa at medyo mahirap tawirin to ng ng bike. Pero someday kung makompleto to, ang ganda ng kalsadang to. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Nakita ko sa mapa, mahaba tong kalsadang to. Dead end, so balik tayo. Okay, mamaya na muna ulit ang side quest natin kasi nakaka 50 kilometers pa lang tayo at alas 10 na. So iwasan nating gabihin. So mamaya na ulit tayo mag side trip. Yan, yung Zambales pala, hinaango siya sa mga Sambal people. So ito yung ethnic group na nakatira sa area na to ng Luzon. So yung Sambal people, meron silang sariling language, mythology, religion, at kultura. At sila ay mga warriors. At nabasa ko lang na yung mga descendants daw ng Sambal people dito sa Zambales, karamihan may apelyidong nagsisimula sa letter E. Kung meron man kayong kaibigan na taga Zambales na ang apelyido ay nagsisimula sa letter E, malaki ang chance na sila ay galing sa mga Sambal people or descendants. Kaya sa kaibigan ko at kapadyak na si Romel, ngayon alam ko na. Naka 80 kilometers na tayo at nandito na tayo sa Botolan, Zambales. So kumain lang muna kami ng lunch. At ngayon, papasok tayo sa looban ng bayan. Ito kasing Botolan, meron ditong jump off ng mga 4x4 papunta sa Mount Pinatubo. So hindi tayo pumunta ng Mount Pinatubo ngayon, pero doon tayo sa jump off point. Kasi I think maganda rin yung view doon. Diyan pupunta yung 4x4 sa kanan.
Ganda! Somewhere dyan sa gilid namin, yung Mount Pinatubo. I think itong kalsadang dinadaanan namin, ito yung supposedly yung Capas Botolan Road. Pero sa ngayon hindi pa siya kumpleto. I think marami pang ginagawa doon sa may taas ng bundok. I think yung magiging connection nito is yung pinuntahan natin last year, yung sa Sitio Baag. Doon magko-connect tong kalsada to. Pag makumpleto yun, isa na namang epic na kalsada at ruta na pwede nating gawin. Definitely kakaiba yung view niya at maganda, pero medyo nakakalungkot lang rin na yung mga bundok parang nakakalbo. So hindi ko ba alam kung dahil lang ba summer ngayon o cause ba siya ng something else. Pero syempre mas maganda yung mga bundok pag marami silang puno. Sa totoo lang, pinag-isipan naming maigi kung gusto ba naming gawin ang side trip na ito sa Botolan. Dahil 7 kilometers ito one way mula sa highway. Kaya 14 kilometers ang madadagdag sa aming ipapadyak ngayong araw. Naisa na naming maging fresh pa rin pagkatapos ng day 1 bilang paghahanda sa mga ahon sa daang kalikasan ng day 2. Ngunit sa bandang huli ay hindi kami nagsisi sa aming desisyon. Mula dito ay dediretsuhin na lang natin ang highway papunta sa ating tutuluyan ngayong gabi. Andito na tayo sa Palawig. Naka 110 kilometers na tayo. So today, plano naming stay overnight either sa around Candelaria or Santa Cruz area. So hindi na muna tayo masyadong nag-side trip ngayong hapon kasi gusto rin naming mag-conserve ng energy para bukas. Kasi yun yung definitely mas mahirap compared today. Sa mga ganitong multi-day ride, isa sa mga isinasaalang-alang ko ay yung balanse ng distance at duration ng padyak laban sa mga side trip. Kung wala kasing side trip ay malayo ang distansyang mako-cover o kaya naman ay maagang makakarating sa destinasyon. Pero sa dulo naman ay tatanungin mo pa rin ang sarili mo, na-enjoy mo ba ang ride? At sa totoo lang, para sa akin, parang hindi kumpleto ang long ride na ganito kung wala ang mga side trip sa mga gandang lugar. $10 kilometers para sa ating accommodation for today. Honestly, inaantok na ako. Wala pa kaming tulog. Yung bus na sinakyan kasi namin kanina, standing. So, wala talaga. Sa bayan ng Candelaria na kami nagpalipas ng gabi. Ideally, sa susunod na bayan ng Santa Cruz ang mas maganda para bawas sana sa ipapadyak namin sa susunod na araw. Pero wala kaming nakitang bakante na pasok sa aming budget. Hindi bale, dahil maganda naman ang view ng dalampasigan dito. Sakto at naabutan namin ang paglubog ng araw. Isang tanawin na hindi nakakasawang pagmasdan.
morning. Isa na namang araw ng padyakan. So gabi, bulagta talaga kagad kami. So ang plano natin today, papadyak tayo patawid ng Zambales Mountains. Tatawid tayo sa tinatawag na Daang Kalikasan papunta sa Daang Katutubo. Then finally, papadyak tayo papuntang Dagupan at doon na tayo sasakay pa uwi. At least yun ang plano natin. Pero bago ang lahat, hanap muna kami ng kakainan kasi kailangan namin ng energy ngayong araw na to. Ito na, pupunta na tayo ng Daang Kalikasan. So more or less 50 kilometers yung tawid natin from Santa Cruz to mga Tarem. Nung tinitingnan ko sa mapa, may section na parang rough road tayong dadaanan. Ito yung lipat natin from Daang Kalikasan to Daang Katutubo. Hindi ko rin sure kung madidiretso na ba yung Daang Kalikasan, pero parang maraming portion na rin doon ang gawa na. So nag-refill muna kami ng supplies at nag-impake ng pagkain kasi I think wala masyadong mabibilhang pagkain doon or wala talaga. So good luck sa amin. Ito yung section ng ating ride na nilook forward natin. Pero at the same time, mayroon din tayong konting pag-aalinlangan. Medyo limitado lang kasi ang impormasyong nakita namin dito. Inaasahan na namin ng mahabang ahon, pero may mga bagay na hindi kami sigurado. Gaano ba kahaba ang off-road section? Meron bang tindahang mabibilhan? At kung makakatagos ba kami? Ang plan B, babalik na lang tayo sa Santa Cruz kung sakaling malabong gawin ito. May nakilala kaming local cyclist, si Sir Hector Midel. Siya yung nagturo sa amin dito sa daanan na to. At ang ganda. Nasa gitna kami ng bukid. So maganda tong daan na to kasi hindi raw dito dumadaan yung truck. Kasi napansin namin kanina, sobrang daming truck na dumadaan. Daang Kalikasan na tayo. At ito na, nag-uumpisa ng mga ahon. Pero in fairness, ang ganda ng view dito. Nasa kalikasan nga talaga kami. Dahil napapaligiran kami ng mga bundok. Ang problema lang, yung mga ahon. Umpisa pa lang ay ramdam na agad namin ang mga tarik ng ahon ng Daang Kalikasan. Pero so far, kinakaya pa naman namin. Basta dahan-dahan lang. Medyo delikado dahil may mga truck kaming nakakasalubong. Lalo na sa mga bandang may siko. Mukha kasing merong quarrying na nangyayari rito. Pero dito pa lang ay nabangha na kami sa mga tanawing nasa paligid namin. Kahit saan ka tumingin ay malawak na kabundukan. May establishment doon. Pahinga tayo doon. Ang Daang Kalikasan na tinatawag ring Santa Cruz mga Tarem Road ay may habang 54 kilometers na tumatawid sa tinatawag na Zambales Mountains. Ito ay may at least dalawang layunin. Una ay paiksiin ang biyahe sa pagitan ng coastline Zambales at southeast part ng Pangasinan. Pangalawa ay pagyabungin ang ecotourism sa dalawang lalawigan.
At kahit hindi pa tapos ang buong kahabaan nito, naging kilala ang Daang Kalikasan sa mga nagagandahang tanawin dito. Lusong naman sa wakas. Grabe ang ahon. Pero so far ang naalala ko dito sa kalsadang to, yung maliko. Yung view kasi ng kalsada, parang may mga, hindi ko sure kung pine trees ba yan. Tapos maraming sigsag-sigsag rin. Tsaka medyo makikita mo pa rin yung bakas ng mga mga hinukay para mabuksan tong kalsadang to. So natapos na natin yung unang ahon, pero somewhere sa harap mayroon pang isa at mas mahirap siya sa nakikita namin. Wow! Maganda na. Wow! Panalo. Uy, may nakita ako dun ah. Alam ko na ang mangyayari dyan. Bukod sa mahabang ahon, ang tingin ko ang pinakamabigat na pagsubok sa rutang ito ay ang pagkain at inumin. Sa buong section kasi ng Daang Kalikasan ay wala kaming nakita ni isang tindahan. Ang unang nakita namin ay sa Sitio Mapita na sa bandang Daang Katutubo. Kaya kahit may dala kaming ekstrang pagkain at inumin, nakikinita na namin na kukulangin kami. Mabuti na lang at may mga mababait na nagtatrabaho rito. Napakalaking bagay ito para masurvive namin ang ride na ito. Grabe yung ahon dun. Grabe itong ahon na to. Tarik. Minsan, may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay napakamalas namin sa ride. Pero sa pagkakataong ito ay tila pumapabor sa amin ang mga swerte. Una ay dahil sa mga nagbigay sa amin ng inumin at napakalaking pasasalamat namin. Pangalawa ay sumasang-ayon sa amin ang panahon. Itong mga nakaraang araw kasi ay sobrang init daw dito, ayon sa aming nakausap. Ito yung unang araw na makulimlim at napakalaking tulong nito lalo na sa mga ahon. Hindi ko alam kung tapos na namin, pero definitely almost natapos na namin yung Daang Kalikasang section. Tapos liliko naman tayo pakaliwa papuntang Daang Katutubo. Pagod na kami. Ito na yan. Ito na yung section na para sa akin ay pinakamahirap sa buong ride. Ito yung tawid mula Daang Kalikasan papunta sa Sitio Mapita ng Daang Katutubo. Halos 5 kilometro ito na rough road, halo ng madulas na buhangin at bato. Mas madali sana ito kung MTB ang gamit namin. Pero mabigat naman ito sa ahonan, kaya tingin ko wala talagang perfectong bike sa rutang ito. Pick your poison na lang, ika nga. Mababa na kami sa energy sa puntong ito. Kulang kasi yung pagkain dala namin. Tapos paubos na rin ang aming mga inumin. Sa totoo lang, napakaganda ng tanawin dito. Ito yung para sa akin ang pinaka-highlight ng ride. Pero sa mga oras na ito, pagod at gutom na lang ang nararamdaman ko.
tanging laman na lang ng isip ko ay makarating kami sa Sitio Mapita. Ang mga kabundukang ito ay tahanan ng mga etnikong grupo gaya ng Ibaloy, Bago at Kankanaey. Sa katunayan, ang pangalang Daang Katutubo ay hinango sa mga grupong ito. Kaya kapag kami ay may mga nakasalubong ay nais naming maging magalang dahil kami ay mga bisita lamang sa kanilang kalupaan. Andito na ata tayo sa Sitio Mapita. Mabait ang mga katutubo rito. Noong makarating kami sa sitio ay mayroong nagpaunlak sa amin ng inumin pati na rin pagkain. Siguro ay pansin nilang mga gusgusin na kami. Sila ay mga Kankanaey at matagal-tagal rin kaming nakipagkwentuhan. Andito na tayo sa Sitio Mapita at aakyat tayo sa Mapita View Deck. Hopefully, yun na yung huling ahon sa araw na to. 3 kilometro lang ang huling ahon na ito. At kung tutusin ay hindi ito ganong kahaba. Pero dahil kulang kami sa kain ay nanghihina na talaga kami sa puntong ito. Sa totoo, napag-usapan namin na kung mayroon kaming makitang pwedeng masakyan ay sasakay na kami papuntang view deck. Pero in the end, sinaga na lang namin. Konti na lang. Mapita View Deck na. Tingin ko, ito yung pinakamahirap na ride na ginawa ko this year so far. Sa wakas, umabot rin. So, ito yung Mapita View Deck. Tapos, meron pang another na daan dito. Meron diyang ilog na pinagliliguan ng mga tao. And then, meron din daw tagos papuntang Daang Kalikasan. Pero siguro, next time na natin yun gagawin kasi pagod na kami. Ayon sa aming nakausap na Kankanaey, bago pa raw magawa ang Daang Katutubo, isang paglalakbay ang simpleng pamimili ng pagkain at kagamitan. Isang araw para bumaba sa bayan ng Aguilar at Bugalyon, at isang araw muli para makabalik. Sa aming pagtawid ngayon sa kabundukan ng Zambales tungong Pangasinan, mas lalo kong naunawaan ang kahalagahan ng mga kalsadang gaya ng Daang Kalikasan at Daang Katutubo. Hindi ito nakatuon sa mga bisitang katulad namin. Ang pagbubukas ng kalsadang ito ay hindi lamang para sa komersyo at turismo, kundi pag-abot din ng kamay sa mga etnikong grupo na nakatira sa mga kabundukang ito ng akses sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo ng gobyerno. So mula dito, may mga more or less 10 kilometers tayong lusong. And then, another more or less 40 kilometers hanggang Dagupan. So kung umabot kayo sa puntong to, thank you sa panonood. Kita-kits na lang next time. Para sa mga gustong gawin ang rutang ito, gusto ko lang i-emphasize na sa ngayon ay walang mabibilhan along Daang Kalikasan patawid ng Sitio Mapita. Mainam na paghandaan ito, magdala ng maraming pagkain at inumin. Wala rin masyadong shade, kaya mainit talaga dito sa tanghali. At hindi biro ang ride na ito.
aminin kong nahirapan kami rito. In the end, masabi ko na isa ito sa mga scenic routes na aking napadyakan. Pagkatapos kong marinig ang kwento ng mga katutubo rito, personally ay mas na-appreciate ko ang mga kalsadang ito. At tingin ko, hindi ito ang huling beses na tayo nandito.